Magandang umaga mga bata. May lumiban ba sa araw na ito? Kung gayon, mayroon akong mga alituntunin na dapat ninyong sundin sa loob ng ating klase. Hayaan niyo akong basahin ito. Makinig ng mabuti. Umupo ng maayos. Huwag mag-ingay. Itaas ang kanang kamay kung nais sumagot. Naiintindihan ba mga bata? Mabuti naman kung gano'n. Bago tayo dumako sa ating bagong talakayan, upang malaman ko kung may natutunan kayo sa ating nakaraang talakayan, balikan muna natin ito. Ano ang itinalakay natin noong nakaraang tagpo? Tama! Ang itinalakay natin noong nakaraang tagpo ay tungkol sa alternatibong paraan ng paghahalaman. Ngayon, mayroon akong larawan na ipapakita sa inyo. Ano ang nakikita ninyo sa larawan ito? Tama! Ito ay vertical gardening. Ano naman ito? Tama! Ito ay aquaponics. Ngayon, ano ang nakikita ninyo sa larawang ito? Tama, ito ay tinatawag na urban gardening. Ano naman ang nakikita ninyo sa larawang ito? Tama, ito ay dish garden. Lubos nyo na ngang nalaman ang ating tinalakay noong nakaraang tagpo. Ngayon, bago tayo dumako sa ating bagong talakayan, mayroon akong bugtong na nais ninyong sagutan. Naiintindihan ba mga bata? Ako'y maliit at tila walang buhay, ngunit taglay ko ang potensyal ng isang malaking kinabukasan. Ano sa tingin ninyo ang sagot? Tama! Ito ay binhi. Pangalawa, ako'y itim o kayumanggi, tahanan ng mga ugat at nagbibigay sustansya. Ano ang sagot? Lupa. Tama. Ito'y luntian at may buhay. Lumalaki sa tulong ng araw at tubig. Ano sa tingin ninyo ang sagot? Tama. Ito ay halaman. Pang-apat, ako'y mainit at nagbibigay liwanag. Kailangan ako ng halaman upang lumaki. Tama. Ito ay araw. At panghuli, ito'y nagbibigay buhay mula sa langit. Ito'y bumabagsak. Tama, ito ay tubig. Ngayon, ano-ano ang mga sagot sa mga bugtong? Mayroong binhi, halaman, tubig, araw, at lupa. Ngayon, ano kaya sa tingin ninyo ang bakit mahalaga ang paghahalaman? Malalaman natin yan mamaya sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Ang tatalakayin natin ngayong umaga ay tungkol sa kahalagahan ng paghahalaman. Bago tayo dumako sa talakayan na ito, mayroon tayong mga layunin na dapat ninyong makamtan pagkatapos ng ating klase. Hayaan niyong ako ang bumasa. Natutukoy ang kahalagahan ng paghahalaman. Nakabubuo ng isang roleplay na nagpapakita ng eksena ng kahalagahan ng paghahalaman, na ipapamalas ang pagpapahalaga sa mga halaman bilang mahalagang bahagi ng ating kapaligiran at pagpupuna ng pagkain. Ngayon, ano ang nakikita ninyo sa ating paligid? Tama, may mga halaman, may mga punong kahoy, at iba pa. Ano-ano ang mga halaman na inyong nakikita? Tama, may mga prutas,
kagaya ng mangga, at may mga bulaklak rin, kagaya ng rosas, at iba pa. Ngayon, ating tukuyin ang kahalagahan ng paghahalaman. Mayroong iba't ibang kahalagahan ng halaman. Una ay ito ay itinuturing na mabuting libangan. Bakit kaya ito itinuturing na mabuting libangan? Tama! Itinuturing ito na mabuting libangan dahil ang paghahalaman ay isang pisikal na aktibidad na nakakatulong sa ating sarili. Ito rin ay nagpapalakas ng ating katawan. Ito rin ay nakakatulong sa pagpapababa ng ating blood pressure at cholesterol. At ang paghahalaman din ay nakakababa ng ating anxiety at stress. Pangalawang kahalagahan, panlunas sa iba't ibang sakit. Sa loob ng maraming siglo, ginagamit ang mga halaman sa tradisyon ng medisina para gamutin ang iba't ibang karamdaman. So, kahit ngayon at noon, may mga halaman din na nakakatulong sa ating sarili. Ito rin ay nakakagamot ng ating sakit. Gumagamit rin ba ng mga halaman ng inyong lola at lolo? Kagaya ng anong halaman? Tama! Ang lagundi. Ang lagundi ay nakakatulong sa ating ubo at kung may hika rin tayo. Ngayon, ang mga pagkain ito ay mayaman sa vitamina, mineral at antioxidant na nagpapalakas ng ating immune system. Ito rin ay nagpoprotekta ng ating katawan laban sa iba't ibang mga sakit. Pangatlong kahalagahan na pagkikitaan. Ngayon, bakit kaya ito nuturing na napagkikitaan ang paghahalaman? Yes? Tama. Itinuturing ito na napagkikitaan dahil may mga halaman na atin ring makakain. Ngayon, ang ginagawa ng iba't ibang tao ay kung may halaman sila na magagamit ng ibang tao ay kanila itong ibinebenta upang magkakaroon sila ng income. Ngayon, ito rin ay nakukuha ay mula sa kanila nakukuha ang pagkain katulad ng prutas, gulay at bigas na kinakain natin sa ating pang-araw-araw. Ngayon, saan ninyo nakikita ang mga halaman na ibinibenta? Tama. Ito ay makikita natin sa palengke. May mga bigas, may mga gulay, mayroon ding mga bulaklak upang ipangririgalo sa ating pinakamamahal. Ngayon, ang panghuling kahalagahan ay na ating tatalakayin ngayong umaga ay walang iba kundi ang nagpapaganda ng kapaligiran. Maituturing ba na nagpapaganda ng kapaligiran ang paghahalaman? Tama, ito ay maituturing na nagpapaganda ng ating kapaligiran dahil may mga halaman na iba't ibang anyo at iba't ibang kulay. Ito ay nagbibigay kulay sa ating kapaligiran at nagbibigay buhay sa ating kalikasan. Ngayon, ang iba't ibang mga halaman ay nagpapaganda ng kapaligiran dahil sila, kagaya ng aking sinabi kanina, sila ay nagbibigay ng kulay, anyo, at buhay sa ating paligid. Ngayon, ang halaman, mayroon ding mga halaman na pang-dekorasyon sa ating bahay.
Ito ay nagpapaganda at nagpapasaya sa ating kapaligiran. May mga katanungan ba kayo mga bata? At, naiintindihan niyo ba ang ating tinalakay? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, mayroon muna akong huling katanungan sa inyo. Bakit mahalagang pag-aralan natin ang kahalagahan ng paghahalaman? Tama. Bigyan ng 5 bagsak si Rona. Ang kahalagahan ng paghahalaman ay kailangan nating pag-aralan dahil ito ay upang tayo ay magbibigyang kaalaman o alam sa ating kung paano natin pangangalagaan ang ating kinabukasan, ang ating kapaligiran at ang ating kalikasan. Upang sa araw-araw na epekto nito sa ating sarili. Ngayon, may mga katanungan ba kayo mga bata? Ngayon, magkakaroon tayo ng aktibidad. Papangkatin ko kayo sa 4 na pangkat. Ito ang pangkat 1, pangalawa, 3, at pang-4. Ang nais ninyong gawin ang gagawin ninyo ay gumawa kayo ng role play na nagpapakita ng eksena ng mga iba't ibang kahalagahan ng paghahalaman. Naiintindihan ba mga bata? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto. Tapos na ba mga bata? Kung gayon, nais kong yung iba't ibang grupo ang pumunta rito sa harap upang ipakita ang inyong roleplay. Kaya, may mga katanungan ba kayo mga bata? Naiintindihan niyo na ba ang mga kahalagahan ng paghahalaman na ipinalakay natin kanina? Kung gayon, upang malaman ko kung lubos ninyong naunawaan ang ating itinalakay, meron akong mga katanungan na nais ninyong masagot. Ano ang itinalakay natin ngayong umaga? Tama! Ang itinalakay natin ngayong umaga ay patungkol sa kahalagahan ng paghahalaman. Ngayon, ano ang iba't ibang kahalagahan ng paghahalaman? Tama! Bigyan ng 5 bagsak si Rhea. Ang mga kahalagahan ng paghahalaman na itinalakay natin kanina ay patungkol sa panlunas sa iba't ibang sakit, nakakaganda ng ating kapaligiran, at mabuting libangan at iba pa. Ngayon, bakit mahalagang pag-aralan natin ang kahalagahan ng paghahalaman? Tama! Ngayon, handa na ba kayo sa ating quiz? Kumuha kayo ng 4 na papel upang sagutan ninyo ito. Tapos na ba mga bata? Ipasa ito sa harap at ibigay sa akin. Bago natin tapusin ang ating talakayan, meron akong takdang aralin na dapat ninyong masagutan sa inyong bahay at ipasa sa akin sa susunod na tagpo. Ang takdang aralin na ito ay gumawa kayo ng sanaysay minimum na 5 hanggang 7 pangungusap patungkol sa inyong prinsipyo o ang inyong own understanding tungkol sa kahalagahan ng paghahalaman sa inyong pamilya o sa inyong experiences. Naiintindihan ba mga bata? Paalam mga bata!